Trial lang po yan para kung gusto niyo mag-open na ng nutrition club, ready na kayo yung pala ginagawa sa nutrition club. So yung topic, yung story ko pala, previous pharmacy assistant po ako sa malaking drugstore dito sa Philippines. Ayoko nang banggitin yung company pero 2 years po ako nag-work doon. Then nursing graduate din po ako. After pagka-graduate ko po, nakapasok agad ako sa drugstore na yon. So ngayon, nakita ko yung Herbalife through website. Nung nag-attend ako ng HOM, nakita ko yung setup. So, nakarelate ako, sabi ko mas gusto ko to gawin. Kaysa yung nasa drugstore ako, maghapon 10 hours ako nakatayo, then minimum ang salary ko lang. So, sa Herbalife, pwede kong gawing part-time. So, ngayon, nag-sign up agad ako. After that, then, part-time ko lang siya ginagawa. More on retail lang ako. Kahit bawal dun sa company na yon na pinapasukan ko na full-time. So, ngayon, nung attend lang ako ng training, so, nakita ko yung setup ng nutrition club. Kahit 25% lang ako noon, nag-open agad ako ng home club. So yun yung way ko hanggang naging supervisor ako. Hanggang ngayon nasa home club pa rin ako. Then nasa home club pa rin ako simula 25%, simula distributor hanggang world team na nasa home club ako. So yun ang ang ginawa ko. Then after nun, ito, latest yung workplace. So, nagustuhan ko siya. So, may home club pa rin ako sa breakfast. Then, nasa workplace ako ng tanghali or minsan evening. Ganyan, sa gabi. Depende. Pwede niyong gawin yun. Lalo na ginagawa ko siya ginagawa ko yung workplace pag yung area na wala pang nutrition club na malapit. So, walang may pa-plug in. So, ginawa ko, 10 days ko siyang ginawa. 10 days ko siya ginawa doon para trial lang, introduction lang doon sa area na yun. Then after 10 days ng workplace, pwede mo na siyang, kung marami ka ng members, marami ng continuous ang enrollment, ang referral, mag-open ka na ng nutrition club. Pwedeng home club or commercial club. So yun ang pwedeng niyong gawin. Wala. Question. Para habang naging Sige. Pag sinabi mong office club, that means may permission ka sa... Yes. And So, dito you siya, tell yung them. mga rules and regulations, yan i-discuss ko. Kaya pa? Saglit lang to. Ito pinaka-importante. At saka, advantage yun. Ang advantages nito, hindi nyo kailangan magrenta, hindi nyo kailangan gumastos ng mga permits, di ba? Trial. Gusto nyo try, gawin nyo muna ang workplace. So ito. Objective niya is to create health awareness information for both the company and the employees. And has yung mga nakaka-experience ng challenges in choosing the right and healthy meal and lifestyle. So ngayon, usually sa workplace, lalo na part-time lang kayo muna sa Herbalife, may full-time business or full-time employee kayo. So pwede nyo gawin ito sa company nyo. Benefits nun for the company and the employees is as a lower healthcare cost and reduce the absenteeism ng employee. So, benefit yun sa company para still working, di ba? Mabawas. At saka and sa employee din, walang bawas sa sahod, di ba? So, ngayon, what to prepare and do? First, magpasa ka muna ng letter of proposal. So, sa HR nyo po siya. Then, second, yung agenda. Sasabihin nyo dun sa HR or sa kung sino man yung head ng company na yon, kung ano yung agenda sa 10 days na yon. Kung ano, set an appointment with the HR and make a presentation on health awareness and the proposal. Sasabihin nyo. Then, ito, sa first, pwede kayo magpasa ng maliban sa proposal, pwede kayo magpasa nung sa agenda, sa first folder. So, sa agenda doon mo ilalagay yung kung paano, ano gagawin mo sa 10 days na yon, kung anong benefit nun, and then kung ano yung mga activities doon. So ngayon, and second yung, ano ba yung substitution nila, ano bang meal nila nun, di ba, sa healthy meal nga, di ba? So, ano ba yung kakainin nila, ano bang benefit nun? Yun ang sasabihin mo doon sa agenda.
yung mga rules paano siya i-set up. Sa 10-day wellness program is a group of serious participants. Kung sino po yung nasa employee sa department na yun. Pwede rin sa school, usually sa school and sa so mga workplace yan. Sa school mas maganda. Then participants should have their program briefing, wellness evaluation, and meal plan during prior to start the 10 days wellness program. Syempre kailangan nyo muna i-orient siya. Then payment, usually ang payment is 1,500 dan dun sa LC na 1,350. So wala ka ng renta, mas malaki pa income mo, mas malaki pa yung profit mo doon. So 1,500 per program for every participant. Yung 10 days yon, yung katulad sa 1,350 ng nutrition club. So, ang payment dun sa workplace is 1,500. Then, gagawin mo rin yung 10 token points will be given during the program. Daily yon, 10 sa 10 days. Pang nasa nutrition club ka lang talaga. Iba lang yung location. So, participants are required to finish the program from day 1 to 10. Dapat walang absent. Kasi pag once mag-absent, babalik ka para sa isa lang na yon na nag-absent, di ba? Hindi naman convenient yon. So, having ganun din ang product, pareho lang, Formula 1 shake and Formula 1 shake, aloe and tea, yun ang product. So, only one specific time sa shake. Shake, tea, and aloe. So, yun ang isi-serve mo sa kanya. Example, kung lunch ka nag-open ng workplace, instead nakakain sila ng regular foods, yun na yung kakain nila sa office. Usually, lunch naman talaga sa office, di ba? So, yun. Then, no selling of products until they finish the 10 days wellness program. Dapat strict to the aloe, tea, and shake lang for the intensive cleansing. Then, this can be handled by 2 to 3 distributors depending on the number of participants. Siyempre, kung 30 yan or 20, 1 hour lang ang break, di ba? For lunchtime. O baka nag-extend ka pa hanggang hapon pag hindi mo matapos, siyempre ka lang mag-isa. Then, yung mga kailangan mo is blender, products, paper cups para dispose na lang, hindi ka na maghugas. Then, shot glass or pwede na yung isang paper cup lang na malaki, 16 ounce or kahit yun lang. Diba? Ako yung ginawa ko sa company, sabi ko, bring your own glass. O pwede rin, pwede rin. Hindi sila maghuhugas kanya-kanya. Tsaka sa mga office, may sarili silang mug, di ba? O pwede rin yun. Then apron, para isuot mo siya doon habang nag-shake ka, nag-blend ka para at least mas maganda yung presentation. And logbook para at least alam ko sino yung nag-absent, kung kumpleto sila. Then 10 token points katulad sa nutrition club, may token points din to para maging siya inform about kung para saan ba ininom niya, anong benefit ng tinitake niya. Then Tanita for and wellness evaluation form para ma-monitor mo kung may progress ba yung ginawa niyong wellness program. Then dapat be on time ka. Never be late, lalo na kung sa company yan na lunch lang, 1 hour lang ibibigay sa inyo, di ba? Or breakfast kasi may mga work yan. So, closing for the 10 days wellness is important. Then, ang gagawin, after 10 days, syempre, alam naman, pwede rin after na pwede ka na mag-open ng kung marami ng participant na gusto pang mag-enroll, mag-open ka na ng commercial club na malapit doon. Pwede rin yun. Or, pwede ka rin magbigay ng proposal for another challenge sa ibang department naman. Plugging into, kung may nutrition club na malapit, pwede kang mag-plug in doon. Pwede mo silang i-plug in. And promotion for the weight loss challenge. Kung may makikuha kang mga participants sa department na yun, pwede mong i-introduce yung weight loss challenge. Then, possibility of a new retail customers. May iba naman gusto mo retail na lang. Or gusto na mag-distributor para maka-discount din sila. Then, yun, referrals sa mga family na nila, di ba? Example, nagustuhan niya yung product, nagustuhan niya yung result niya, i-share niya siyempre sa family niya para mag-benefit din. So, yun. Yun lang po ang example ng 10 days wellness program. Ito yung mga tips niya is ask people you know about their offices and HR contacts, exchange business cards, call the offices and make an phone proposal, then referrals. So, yun lang po ang workplace. Wala kayong masyadong gagastusin. Instead na mag-open agad na